Hi guys, it's me, Shala. Welcome back to my YouTube channel. Today is another day, another video, and another vlog. At hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click the bell button para ma-notify kayo sa mga bago updates sa mga videos ko. So for today's video, nandito tayo sa may SM Monumento, sa may tapat ng Victory Mall, dito sa may Jerry. Dito kami sa may 5th floor or 5th floor. I think it's a 5th floor. Ito yung pinaka-last na floor dito sa SM. Actually, nalate ako ng dating dito kasi pumunta pa kami ng church, kakatapos lang ng church, tsaka may lesson kasi kami sa iGrow, kaya talagang nalate ako. Pero kahit papano, hindi pa naman sila nagsisimula, kaya okay lang. Nung makarating ako ay nagre-ready na sila para umakyat sa may 2nd floor, pero kahit papano, buti inantay nila ako. Pero sinabi ko rin kasi na malapit na ako at iikot na lang yung jeep. Pero hindi kasi umikot yung jeep, kaya naglakad kami doon wala sa may kabilang SM papunta dito sa may tapat ng Victory Mall. At tapos, eto nga naman, ewan ko kung saan na naman nakakuha ng coins yung anak ko. Kanina pa siya play na play dito. Hindi ko kasi nakunan yung isa dahil sobrang lag ng cellphone ko, kaya sobrang tagal pumunta doon sa camera, kaya ito na lang yung nakunan ko sa kanya. Pero kahit pa paano, nag-enjoy naman siya kahit hindi ako bumili ng coin. Sabi ko kasi sakto lang yung dala ko, pamasahe lang. At ayun, kabang-kaba talaga ako nung mga panahon nito kasi nagtitingin sila doon sa may mga sa may mga kainan. Pero sabi ko, hala, wala akong dalang extra. Nag-uusap kami ng panay ang tanong ko. Sabi ko, paano yan? Hindi na lang ako kain, dito na lang ako sa labas. Kasi nandun talaga sila sa may mga restaurant at nagtitingin ng mga makakain. Kaya sabi pa nga sa akin ni Vanessa, ba't hindi daw kasi ako nagbabasa ng GC? Alam naman na sinabi daw niya sa GC na ngayon na lang siya pwede at pag nagkaroon na siya ng pasok ay hindi na makakapag-banding at tuwing day off niya na lang. Bakit di daw kasi ako nagdala ng si extra? At ito na si Vanessa. Nakapang hip-hop yan, girl. Mukhang dancerist talaga siya, oh. So, ayan. So, hiyang-hiya siya kasi sabi niya hindi daw siya nakapag-ayos. Pero hindi naman siya haggard, eh. Masyado tong na. Pero, ayun na nga. Ito nga pala yung mga menu nila. Ito yung mga nasa menu. Pero grabe, grabe yung presyo nito, Zay. Sobrang nakakabutas ng bulsa. Kita-kita nyo naman. Pero mukha namang masasarap. Pero syempre, grabe ang mamahal talaga. Ang calamaris dito na paborito ko ay grabe, umaabot ng 300 pataas. Kung ganyan lang naman kamahal ng calamaris, ay doon na lang ako bibili sa may kanto, sa may tuhog-tuhog, sa may kay kuya. Baka mas marami pa ang 300. Charot. Pero syempre, siguro naman special naman yun pag ganito. Pero yun kasi mga pangmayayamanin. And ngayon lang talaga ako nakakain sa mga ganito. Hindi kasi talaga ako kumakain sa mga restaurant. Talagang Jollibee lang tayo, parang fast food lang talaga yung bulsa natin. Minsan nga lang, pang mix and match nga lang tayo, di ba? Ito yung pakiramdam na parang titiklop na ako. Panay ang bulong ko kay Banibi. Wala akong extra. Pumasay lang talaga dala ko. Anong gagawin ko? Tapos ginangat-kat ko na yung aking mga kuko dahil hindi ko talaga alam ang gagawin ko. At sa panahon na to ay papasok na kami. At ako feeling ko nanginginig na yung tuhod ko. At ayun, sinundo nga ako ni Vanessa. Akala niya hindi ko alam na pumasok na sila. Pero sabi ko, kukuha nga ako, nagpagpasok ko. So, eto yung magiging table namin. So, ayan, sobrang hindi ko ina-expect. Kala ko kasi talaga, ayun, yung papunta ako dito, dapat tatabi ako kay Vanessa. Pero sabi ko, sige, doon na lang ako sa may dulo. And sobrang tuntua ako dahil nagpahiram sila ng tripod. Bago kasi talaga ako umalis, naisipan ko na, sabi ko, magdala kaya ako ng tripod. Baka kasi makapag-vlog ako. Pero, sige, wag na lang kasi medyo malayo na rin. Doon na rin ako sa may labas at meron akong nakitang tricycle kaya hindi na ako bumalik. Ayun talagang pagkakamali ko. Dapat pala pag makakasama ko talaga sila, laging naka-prepare dapat ang tripod ko para kahit papano ay lagi akong ready. Super thankful talaga ako kay Ating Pay kasi nagkaroon talaga ako ng content. Kasi hindi ko talaga alam kung kailan ako magkakaroon ng susunod na content kasi wala pa naman kaming lineup. Meron naman kaming lineup pero sa August pa yun. At hindi ko alam kung kailan kami susunod na magkikita after ng birthday ko kasi ang ina-expect ko sa birthday ko pa ako ulit makakapag-vlog. Pero sobrang thankful kasi meron na naman ako ng panibagong naka-ready na vlog. Kasi tapos na yung mga ine-edit ko. O diba, sinipag ako talaga mag-edit ng mga nakarang araw at hindi na ako nag-audio sa mga iba kung para lang matapos yun. Kasi sobrang tagal na talaga na stuck. Nung nakarang taon pa talaga yung mga ibang vlog na nandito. So, ayun, chika-chika lang sila at ako'y tahimik lang at ako'y kumukuha ng video clip at dito. At sabi nila, ayun, may vlogger kasi. Hindi ko na talaga maalala kung ano yung sinabi ni Ate Hazel. Basta ang sinabi niya lang, okay lang yun, basta may vlogger naman kami. Ewan ko, basta binanggit nila yung vlogger, di ko na maalala ko ano yun. Basta yun kasi nagpo-focus lang ako sa
clip na kinukuha ko kung medyo okay naman yung mga ganitong clip. So, ayun, sobrang nakakamiss. Hindi na kasi ako katulad ng dati, yung katulad ng pagbablog ko. Pero sana magustuhan nyo. Pero ayun na nga, hindi na rin kasi ako talaga nakapag-focus ako ng pinag-uusapan nila kasi talagang busy ako kakakuha ng clip. Sabi pa nga nila, dapat pala nagdala ako ng ID para makantahan sana ako ng happy birthday. Pero sabi ko, okay lang yun. Wala rin kasi ako nasisave din sa cellphone ko. Di kasi ako mahilig, tsaka hindi ko rin ako nagdadala ng ID kasi sabi ko, kakagaling ko lang sa church. At hindi ko naman akalain na pupunta kami dito kasi ang expected ko talaga is magme-measure lang kami ng mga katawan namin para sa susunod na costume. At natawa nga lang naman ako sa mukha dito ni Yana, hindi ko napansin na ganyan na pala ang kanyang mukha. Pinapahinto niya kasi ako, sabi niya, ano mo ginagawa mo, ma? So, ayun na nga, no. Hintay na lang namin yung food namin. Nagkukunta lang ako ng ibang clip and ayun, kakain na kami. At ayun na nga, kumuha lang naman ako ng mga ibang onting clip dito sa may restaurant na to para kahit papano ay meron akong maipresent sa inyo. O, diba? Ano to? Project. So, ayun, nag-usap-usap lang kasi sila, pinadagdagan nila yung in-order at sabi nila kung sino yung may allergy at sabi nila kung crab na lang daw. Tapos biglang nagsalita si Vanessa, kaso nag-sign lang naman ako na wag kang maingay pero nakita nila ako na nag-sign ako na wag maingay kaya hindi na natuloy yung crabs. At sabi ko rin kasi is nakainom din ako ng cetirizine bago ako umalis. Pero ang tigas ng ulo mo, no? Yari ka sa jowa mo. Charot lang. So, eto, na, kahit pa paano is nabidyohan ka talaga tong Shanghai kasi pagdating ng Shanghai is hindi na talaga namin makukunan yan dahil kanya-kanya na silang kuha niyan. Buti siya na nakatikim siya niyan pero ako hindi ako nakatikim. Hindi ko alam kung anong lasa niyan. Pero at least kahit pa paano yung mga bata is nakatikim. Kaya ayun, sobrang happy rin namin. And ayun, sobrang natuwa ako kasi hindi ko akalain na bagoong pala tong rice na to. Sayang at hindi ako gaano nakakain kasi ito yung pinakain ko ng pinakain din kaya na binanggoongan fried rice pala siya. So ayan, sobrang nakakatuwa. May crispy pata sila and ito nga naman, kumuha rin ata sila nung chicken. Hindi ko alam kung ano yun eh. Pero sabi nila may fried chicken pero hindi ko nakita yung fried chicken. Pero ayun, nakita ko nga yung kanilang kare-kare ata yun pero may mushroom kaya sobrang sarap, talagang creamy. Sabi ko sana makagawa rin ako ng ganun talaga. Kare-kare yun tapos may sinigang tapos nag-double na lang sila ng fried rice binagoongan. Kaya sobrang sarap. At ayun, hinigop-higop ko lang. At nakatikim din naman ako ng tea nila. Nakakatawa yung tea nila, parang yung tea na tinutunaw doon sa mainit na tubig. Yung pinangtsatsaa talaga na parang pang diet or biofit lang lasa. Basta ganun. Tapos nilagyan lang siya ng lemon. Masarap pala yung ganun, no? Tapos ayun. Konting chika-chika lang sila dyan. Tapos pine-prepare ko lang din yung camera ko. Inaantay ko na dumating isa yung mga pagkain hanggang sa makumpleto na namin. Tapos ayun, kumain na kami at inready ko na rin yung camera ko at itunuto ko sa amin at ako yung nag-focus na naman sa aking kinakain. Hindi na naman ako nakachika sa kanila. Kaya sobrang, pagdating talaga sa pagkain, hindi nyo talaga ako machichika kasi talaga magpo-focus ako doon sa kinakain ko. Sobrang pasensya na pagdating talaga sa pagkain, ayoko nang iniistorbo ako. It's foodies life kasi ang babaeng to. Pero ayun na nga, kitang-kita nyo naman, 3 na lang yung natira sa Shanghai bago dumating lahat ng mga pagkain. So ayun, tara, kain tayo. Tara.
Naka-video call nga pala kami ng boyfriend ko dyan, kaya naka-mute yung mga videos ko, kaya puro audio and background music lang yung nilalagay ko. Syempre, mawawala ba naman yung boyfriend ko? Lagi lang siya nandyan, pero natutulog na kasi siya nung time na yan, kasi ang oras dyan is 5:38 na ng hapon. So, 5:38 na ng madaling araw sa kanila. So, ayun, natutulog lang siya, and paulit-ulit lang ako nag-off ng camera at nagbubukas ng camera para kahit pa paano maramdaman niya na nandyan pa rin ako. Pero nag-chat naman ako sa kanya na mag-vlog ako at kailangan ko mag-off ng camera dun sa amin. So, ayun. From church hanggang makarating po ako ng SM Monumento is nandyan lang siya. And akala ko nga nagtampo rin siya kasi kahit lagi nga daw nag-off yung camera ko. And sabi ko nga is, nandito lang naman ako. And nag-video-video lang din ako, and hindi na rin siya nakapag-reply, nakatulog na rin siya nun. Pagdating ko dyan is yun na, nagsabi siya na matutulog na siya. Hindi kasi yan ako komportable pag nasa biyahe ako, kaya talagang inaantay niya ako makarating doon sa paroroonan ko bago yan matulog. Lagi siyang ganyan, kaya sobrang nakakatuwa rin tong boyfriend ko yun. Sobra talaga ako nagpapasalamat dito. Sobrang bait na talaga niya, and sobrang lagi niya ako pinapayag sa mga ano. And nagpaalam din ako sa kanya na manghihiram lang ako sa savings namin. At sabi niya, dagdagan ko na lahat, kumain ako, have fun. Lagi siyang ganyan, support lang din siya para kahit papano. Ayun niya kasi yung nalulungkot ako, lalo pag nalulungkot ako, hindi ako titigilan niya, patatawanin talaga ako niyan. At bihirang-bihira talaga kami mag-away. Kaya sobrang natutuwa ako sa relasyon na gano'n. Sobrang peaceful ng relasyon na. Which is gano'n naman dapat, 'di ba? Ang partner mo is kakampi mo at hindi mo siya kaaway. So, ayun din yung nakakatuwa sa relasyon namin dalawa. Oh, hindi naman kami perfect. Before, lagi kami nag-aaway talaga. Hindi kami magkaintindihan. Syempre, bago pa lang kami. Pero ito talaga, natutunan namin na maging better at mas nag-grow kami na magkasama. Kaya nakakatuwa. Natuto kami mag-mature at mas maging better pa na tao. Kaya sobrang nakakatuwa. Mas maganda yung ganon. Meron kayong goal sa buhay at alam nyo talaga yung kung saan kayo papatungo. And lagi kayo nakapokus sa isa't isa at sa future na kung ano man may yung mangyayari. At syempre, hindi man ngayon, pero syempre, at least nakaplano na. Pero yun ang share ko lang, taing-tain na talaga ako doon sa church pa lang. Eh, sobrang haba ng pila pagkatapos namin ng lesson. Kaya sabi ko, hindi na ako makakatay. Kailangan ko na magmadali dahil alas 3 na. And ayun, sumabay lang ako kay Sis Ruby. And yun, pagsakay namin, taing-tain na talaga ako sa People's Park pa lang. Pero pagdating doon sa mall, talagang natatain ako. Hindi ko talaga siya tumitigil. Talagang humihilab yung tiyan ko. And ayun, hindi pa ako nakatain nun pagkatapos nun, talagang nakatai ako nun, ayun na, nun tapos na akong kumain, kaya talagang nag-success, talagang nagpunta ako sa war.
At ayun, tapos na kaming kumain at kami lalabas na ng restaurant at salamat tinulungan ako ni Ate May. Kinuha niya na rin yung tripod sa akin nito at syempre lalabas na kami kasi nakita niya rin ako nahihirapan kasi hindi ko talaga makuha yung bag ko sa ilalim ng lamesa. So ayun guys. Tapos, syempre, hindi na rin mawawala yung TikTok sa amin. Tara, TikTok tayo, tara.
lang, natapos na naman ang ating video. Before you leave this video, please click the subscribe button and click the bell button para ma-notify kayo sa mga bago updates sa mga videos ko. So don't forget to like, share, and comment. Stay positive, stay good vibes always. God bless to all of you and never give up. Bye! To God be the glory!